mga nagsasalita laban sa korupsyon, may kaso. Tama. Yung mga nagnakaw, yung nag-plunder, yung Tama. kasama sa flood control, malaya, walang kaso. Pinoproteksyonan pa ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Grabe. Totoo naman talaga yan, mga solid. Tayong mga Duterte. Solid. Ipaglaban natin to. Kaya ang Duterte lang ang lumalaban sa korupsyon. Kaya takot silang bumalik ang Duterte dyan. Yun ang totoo. Grabe, napakainit itong balita ngayon mga idol. Kasi si Bato ay wala talaga siyang warrant dito sa lokal. Kumbaga galing sa korte, kahit saang korte dito sa Pilipinas. Ang warrant na ginagamit nila ngayon, itong taga-NBI at saka itong mga kapulisan, kung sino mang may utos sa kanila, ang warrant na dala nila, itong valid warrant na sinasabi ng ICC. Masisi talaga tayo nito lahat. Ibig sabihin, tuta na pala tayo ng sisi. Mga idol, grabe. Di ba? Wala na nga jurisdiction yung ICC. Tapos ngayon, grabe no? Daig pang criminal si Senator Bato. Ang pinaglaban naman ni Bato ay war on drugs para sa ating lahat. Yan, Mike Defensor. Pinaglalaban natin dito yung bayan, Duterte. Oh, sino pang isusunod nila kay Bato ngayon? Baka si Robin Padilla. Kasi tinatanong ngayon si Robin Padilla mga idol kasi sila ang alam naman ng lahat na nakita daw nila na magkasamang lumabas sa Senado. At ngayon, tinatanong ngayon si Robin Padilla, baka kung alam niya kung nasaan si Bato. Oh, di ba? Sa daming-daming korupsyon na nangyayari dito sa atin at lantaran na ang nakawan. Grabe, mapapatawa ka na lang, mapapawaw ka talaga. Grabe. Oh, sumibat na yung isa. Anong sabi ni Inday Sara noon? 2 tao lang ang may hawak ng pera ng bayan? Yung isa wala na, sumibat na. Ang natira, sino? Ay, pati itong Blue Ribbon Committee, wala nang nangyayari. Wala nang hearing. Nakalimutan ng lahat. Limot na. Naibaw na sa baol. Ganito ang sistema ngayon, mga idol. Lahat ito ay patungkol sa Duterte. Huwag lang talaga makabalik si Inday Sara. Oh, ngayon, tinatanong nila si Robin Padilla, meron siyang ano dito sa GMA ba to? O ano, panoorin natin to mga idol. Si Senator Bato? Ay, hindi po. Ah, wala. May sinabi po kasi kayong... Ay, hindi, Siwang sabi niyo si... talaga, Ito po. Eh, syempre naman, Tawagin kayo lang naman si ay Robin. tatanungin ko ng maayos. Pati Opo, kayo, antayin hindi po pwedeng natin itanong. yung- At kayo yung nangangako, nagsasabi ngayon sa sambayanan na pag nandoon na sa investigasyon, sasabihin nyo na lahat. Ganon. Wala po akong record ng pagsisinungaling. Sa puntong po ito ay makakapanayam natin live si Senator Robin Padilla. Magandang gabi po sa inyo, Senador. Magandang gabi po, Tita Mel. Thank you very much, Senator. Once and for all, can you confirm po yung mga ulat, mga sabi-sabi dyan? Kayo daw yung kasama ni Senator Bato de la Rosa sa pag-alis sa Senado. Kayo pa raw yung nagmaneho ng sasakyan palabas. Bandang 2:30 ng madaling araw noong Huwebes. Senator, ano po ba totoo, sir? Tita Mel, ano po kasi ang sabi po ng mga otoridad, magkakaroon daw po ng investigasyon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kapag magkaroon na lang po ng official investigation at sila na lang po ang magpahayag. Kasi kapag iba-iba po ang lumalabas sa balita, mas naguguluhan po yung ating mga kababayan sa naganap. Tama. Kaya sana po, antayin na lang po natin yung formal investigation. Ito, wait, po. pause muna natin Sige. mga idol. Yung kumakalat kasing video na nakita sila doon sa ganong oras, 2:00 ba yan? Bandang 3:00 ng madaling araw. Hindi naman talaga totally nakita. Tempted yun. Madilim. Wala talaga silang official na statement na talagang si Bato at saka si Robin ay magkasama doon paglabas. Itong sasakyan na nakita, tas may nakakonvoy.
'Di ba? Kaya tama lang 'tong sinabi ni Robin ngayon na hindi muna siya magsasalita kasi baka pagdating sa alam naman napakainit yung usapan ngayon nitong kay Bato, kung nasaan man siya. Kaya hindi siya puwedeng maglabas ng pahayag. Baka pa mag-iba-iba ng istorya. Kasi meron na nga kagaya niyan, si Meltiangco nagtanong siya, magkasama sila ng ano, ganito ganyan, ganitong oras. Hayaan na lang natin, yung tama yung sinabi ni Robin. Antayin natin yung investigasyon kasi ano siya eh, person of interest lalong-lalo na si Robin kasi siya yung huling nakita. Yun, may CCTV naman diyan sa Senado. Dito natin makikita kung ano talaga yung nangyari. Senator, ganito na lang meron kami inihandang video. Panoorin po natin. Isang SUV, nakunan kasi ng GMA News Palabas na yun, ng Senado, banda Ito na yung tinutukoy ko kanina. Bantang alas 3 yata, alas 4, mga ganun, madaling araw. Tingnan natin. alas 12:30 ng madaling araw, nung Huwebes po, nung May 14. Ang plaka po niyang sasakyang puting yan, although binlur namin, bilang respeto, ito po ay pareho ng plaka ng sasakyang sinakyan daw ni Senator Bato. Paalis ang Senado. Batay sa report niya na binigay sa GMA News. Ngayon, sasakyan niyo po ba itong puting nakuna namin ito, Senator? Kotse niyo pa ba yan? Upo ba yan? Ay, opo. Opo, sasakyan ko po yan. Nakita nyo naman, ha? Yan ho ang pinaka-humble na sasakyan dito sa Senate. Fortuner lang. Aha. Kasakay ho ba yan nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa? Nung nakunan yan? Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Opo. Pero akin po yan. Tama. Tama tong ginagawa ni Robin, mga idol. Na wag talaga siyang basta-basta magbitaw ng mga salaysay. Kasi hindi pwedeng dapat ang mga kapulisan at saka NBI na lang talaga magbigay ng statement. Kasi hindi mo naman makikita talaga yan kung magkasama talaga. Madilim yan 'Di ba? Walang nakapansin talaga diyan. Sabi-sabi lang 'yon na magkasama sila pero walang nakakita o 'di ba? Hindi man lang kumamay diyan si Robin at saka si Bato. Walang nakakita. Opo, kayo alam po ba lahat ng nakasakay tao dito doon? na kotse ko po Sir. yan. Sir, kayo, nakasakay ba kayo dyan? Antayin na lang po natin yung... Pati Opo, kayo, antayin hindi po pwedeng natin itanong? yung investigasyon. Pati kayo hindi pwedeng itanong. Tama talaga yan, idol. Very good ka talaga. Kasi ang media ngayon, paiba-iba rin yan sila. Ay, nako po. Alam naman kayo, napakadaming vloggers ngayon. Kasi, matata. Ay, kahit nga nandiyan sa loob ng Senado, maraming vlogger dyan. Ay, kaya mahirap magsalita kasi itong sitwasyon ni Bato ay napaka-critical. Mahirap kasi kita nyo naman, wala siyang kaso dito. Wala siyang kaso dito sa Pilipinas. Doon siya sa may kaso sa ICC. Isipin mo niya yung mga idol. Kaya nga sabi ni Mike Defensor kanina, itong mga kawatan nakalaya pero itong mga di ba? Walang nangyayari. Mahirap mahirap magsalita ang nagproprotekta ay nandiyan sa taas. Sino bang nag-utos ang bigay ng signal niyan? Yung mga ICC na yan. Siyempre, bago yan gumalaw dito, sabi nga nila, humingi sila ng tulong sa otoridad ng mga kapulisan, di ba? Bago yan dadaan ang ICC, doon muna yan sa Malacanang. Magtatanong muna yan. Posibleng di yan dadaan sa presidente. Dadaan lahat yan sa presidente. Lahat ng kilos, alam ng presidente yan. Hindi pwedeng walang alam ang presidente sa lahat ng kinikilos. Ma-NBI ka man o mapulis. Kahit nga barangay tanod, mahirap. Ay, nako po. Ito yung kalagayan natin ngayon, mga idol. Lalong-lalo na pagdating sa usapang mga Duterte. Yan sila, Robin, Bato. Sino isusunod yan? Si Robin, madadamay yan. Di ba? Ngayon yan, dito natin malalaman ngayon. Kaya tama lang si Robin, wag mo na siya magbigay ng mga salaysay dyan. Yun po, para... Okay. Ano ito. po, Tita Mel? Ito pa isa.
Batay din po sa impormasyon binigay sa GMA News. Magkasama daw po kayo ni Senator De La Rosa bago siya nawala at umalis ng Senado. Pumasok daw po kayo sa kanyang tanggapan bandang 1:20 a.m. At nagtagal po kayo doon ng 20 minuto. Oo, hindi, Senator. Nako, Tita Mel, 3 gabi po at 3 araw po kami magkasama ni Senator Bato. Siyempre, nandun sila sa loob ng Senado. Magkasama talaga yan. Oh. Ay, naku po. Ayun, si Robin talaga. May pagkano rin to eh. Habang Dito po nandyan kami siya. natutulog. Habang nandyan siya, magkasama kayo. Meron po ba kayong napag-usapan? Opo. Meron ba siyang... Yung mga ganyang tanong po, pwede po natin sagutin yan. Opo. Okay, good. Meron po ba siyang pahiwatig sa inyo noon tungkol sa kanyang balak Opo. na pag-alis sa Senado? O anong gagawin niya? Anong posisyon niya? Paano? Anong mangyayari? Tatanggapin ba niya yung ano? Ay, nalaman ba ninyo yun? Sinabi ba niya na hindi niya ayaw niya yung... Hindi niya tatanggapin yung warrant of arrest kung siya ay sisilbihan nito? Senator Padilla, can I repeat the question? Talagang Okay. patungkol po dyan sa... tungkol po dyan sa warrant arrest ng ICC, ay hindi po namin talaga tinatanggap yan. Oh, At, see, malinaw mga naman idol? po, ano? Tama lang yan. May karapatan. Lalong-lalo na yan, mga senador yan, mga idol. Diba? Bago yan sila, kailangan due process ang dyan. Ano ko po? Wala na nga jurisdiction. Wala nga hindi tayo tuta ng mga ICC. At itong mga puti na yan. Mahirap magsalita ang mga idol. Sus na ko po. Kita nyo naman, si Trililing pa may dala ng warrant of arrest dyan. Pugad ng mga komunista, ang sabi ni nanay. Oh. Yon, yung taga-puti na yon. Isipin mo naman, akala mo sila yung pinakamataas sa mundo? Kaya nga si Trump ngayon, nagpapakaano na, binigyan lahat sila ng mga sanction. Nagsanib puwersa na yung 3 bansang malalakas. Itong Amerika, China, at saka ito si Trump kasi. Kasi banta itong ICC na to eh. Isipin mo ang pinaglalaban natin dito. Kung ikaw presidente, tatakbo kang pagka-presidente, tapos ang bansa mo ay lulong na sa droga, halos lamunin na ng droga ang buong bansa mo. Siyempre, gusto mong i-preserve yung mga matitino, anong gagawin mo ngayon? Siyempre, makikipag-away ka sa mga drug lord o itong mga gumagamit ng mga pinagbabawal. Ganon yun. Kung hindi ka sumuko, hindi ka magpapatokhang dyan, kung hindi ka mag-volunteer na sumuko, itong mga matigas na ulo, ibig sabihin, handa silang mawala sa buhay nila. Ganon yun. Grabe na, ng Pilipinas mga idol. Hindi lang itong droga, pati nga itong corruption, grabe. Yan sila lahat na nandyan. Kaya itong sisi na to, hindi tayo papayag na gawin tayong tuta. Pasalamat sila, wala si Tatay Digong ngayon. Ay nako, pasalamat sila si Inday. Kalma lang muna, Inday, kasi si Inday talaga ang kanilang pakay dyan, itong mga Duterte. Kaya mag-ingat tayong lahat. Anong sabi ni Defensor? Kung sino itong nagbo-voice out, kagaya natin, laban sa mga korupsyon, itong mga buaya na to, tayo pa ang binibigyan ng pataw. Pero itong mga lantarang nakawan, kung sino talaga dyan, alam na natin lahat kung sino sila. Pero walang nakukulong. Diba? Ganito kalala ngayon mga idol ang nangyayari sa atin. Lahat naman niyang pinag-uusap. Ang balita ngayon, laman at dyaryo ngayon, itong mga Duterte. Itong mga kampo ng mga Duterte. Mga solid Duterte. Itong mga, yan, sila Robin, Bato, umiikot lang yung Inday Sara, umiikot ang balita dyan sa kanila. Puro paninira. Problema nila sa ipapataw nila dito sa mga Duterte. Ibibintang nila. Ganun. Ang hirap.
Kasi yun ang nakikita natin, di ba? Kitang-kita na sa mata natin eh. Kitang-kita na sa mga mata natin. Bulag na lang siguro ang di talaga ano. Pero kahit ang bulag, nararamdaman nila parang bakit iba na ngayon? Oh, ganun yun. Dati, napaka-proud pa natin. Diba? Hirap ngayon itong mga idol. Tuloy natin. Na ang posisyon po ng Senado, ng aming mayorya sa ngayon, ang hinihintay po namin ay yung warrant of arrest ng local court. Kasi meron po Yun. kaming resolution. Yun yung inaantay natin lahat. Pasensya na, last day, gumawa din ako ng reaction. Akala ko ay itong ano ay, ayaw mo na. Tama itong sinabi ni ano. Dapat antayin natin yung local. Itong, kung meron ba tayong itong korte, na nagbigay ba sila ng warrant para kay Bato. Wala tayong nakikita, wala tayong nababalitaan eh. Yung warrant na dala ng NBI itong ano, ng ICC. Ito, DOJ nagsabi niyan eh. Yun patungkol dyan. At yan po ay talagang pinangahawakan po namin. Tsaka hanggang ngayon po, sa mga oras na ito, hindi po namin sinasabi na kailangan pang tumakas si Senator Bato Tama. dito sa Senado. Tama. Kasi nga po, wala namang warrant of arrest galing po sa local court. Alam niyo po ba kung Kasi mga idol, ganito na nga mangyayari niyan eh. Kung meron talagang warrant si Bato na galing dito sa atin, kusa yan. Kusa yan. Kitang-kita naman sa mga ano na, ano bang pinaglalaban natin? Kahit ikaw pulis dyan, anong pinaglalaban mo? Ba't ka naging pulis? Tanong ko sa'yo. Anong ano mo? Ipagtatanggol mo ang bayan, di ba? O, kasama yan sa trabaho mo yan. Ipagtatanggol mo. Itong mga kriminal, anuhin mo, sugpuin mo. Ganun yun. Lahat naman ng yung sa umpisa pa lang, binanggit na nga ni Tatay Digong at saka itong mga pulis na sumuko kayong mga gumagawa ng mga hindi maganda at gumagawa ng pinagbabawal. O, 'di ba? Umpisa pa lang sinabihan natin lahat. Warning 'yun para sa lahat. Ang daming sumuko. Kasi yan, negosyo yan. Marami talagang lulong din dyan. Ay talagang goodbye ka ngayon. Kahit naman siguro ikaw magulang, imposibleng hindi mo alam yun. Imposible. Alam ko, anuan mo rin yung mga anak nyo. Nak, tigil mo na yan. Tigil nyo na kasi hindi maganda. Duterte ngayon, matakot kayo. Ganun yun. Diba? Kaya si Robin, tama talaga to. Naantayin nila na pag mayroon warrant na galing dito sa ating bansa, hindi ang ICC ang magdidikta para sa atin kung ano yung nangyayari dito. Di ba? Kaya si Trump, pati itong Amerika, itong Russia at saka itong China, manda talaga itong sisi na to. Mahilig makialam to eh. Kala mo sila may hawak ng mundo. Pwede naman silang tingnan nila muna. Bakit itong mga inosenteng bata? Ang dami-daming na batang mga lahat niyan may pinaggagawa ng mga adik-adik. Wala silang reaction. 'Di ba? Oh. Ay, di ba? Yan ang masaklap. nasaan ngayon si Senator Bato? Nakausap po ba kayo? Mula nang magkahiwalay kayo sa Senado ng Huwebes? Ay, hindi po. Wala. May sinabi po kasi kayong, Si hindi, Ma'am sabi niyo talaga, sigurado. Hindi ko po. Siyempre naman, kayo naman tatanungin ko ng maayos. Diba? Kasi yan ang gustong malaman ng taong bayan eh. Sir, yan po naman yan, hindi lang ako. Kaya, Ay, pasensya na po. Kaya Ako na po itatanong sa humihingi inyo. po ng, Opo. Oo. So, 3 araw kayo Opo, magkasama. Ako po yung humihingi ng pasensya sa ating mga, Opo. Oo. Ay, hindi Opo, po ba, Opo, 3 araw, 3 gabi po kami na magkasama. Opo. ay hindi po ba overnight lang si Bato? Si Senator Bato sa Senado? Overnight lang? Hindi po. Ano ba na naman Ay, to di si ba? Pag mula po Tita Lunes. Mel? Grabe, parang di naman to nanonood ng balita. Anong overnight? Simula nung
Nung nagbutuhan sila doon sa loob, I think 2 araw, 3 gabi, parang ganun yata. Oh, 2 araw, 3 gabi. Hindi overnight, 24 hours lang yun. Ay, tuloy natin. Wala po Lunes hanggang Miyerkules po kami nandito. Aha. Ikaw po ngayon tinuturing na ng NBI na person of interest sa paglaho ni Senator Bato. Ano po reaction nyo dyan, Senator Padilla? Person Ay, of interest. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan, yan po ang dahilan kaya kailangan po na doon muna po tayo maglahad sa formal na investigasyon. Kasi kung hindi naman po nila sinabi na tayo po ay person of interest, malaya po tayong makakapagkwento sa inyo kung ano ang mga naganap. Kaya naman po, humihingi tayo ng pasensya sa ating mga kababayan dahil naglahad po ang NBI na tayo po ay person of interest. Ibig sabihin, kailangan po lahat ay opisyal ng pag-usapan. Ayun. At kayo yung nangangako, nagsasabi ngayon sa sambayanan na pag nandoon na sa investigasyon, sasabihin nyo na lahat. Ganon. Ganon po ba, Senator? Ay, wala po akong record ng pagsisinungaling. Okay. Wala po akong record ng pagsisinungaling. Yan. O, saasahan Ang ngayon record ng ko po taong sa bayan yan. Ako po Opo. ay rumispeto sa batas ng Pilipinas at ako po ay nagpakulong dahil sa paggalang sa batas ng Pilipinas. Hindi po ako, wala po akong record ng pagsisinungaling. Ay, very good, very good. Senator Robin Padilla. All evidence points that there was no attack on the Senate. Ito yun mga sinasalaysay lang nito ngayon ng balita, itong mga nangyari mga idol. Pakinggan natin. Yan, CCTV. Pinakita dito. Tiniyata yung ano eh. Yung sasakyan paglabas. Nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa? Nung nakunan yan? Antayin na lang po Tapos na natin, to, Tita napag-usapan Mel, na to kanina. yung Ay, mga idol. Ito yung balita. Medyo iwas mo na si Senador Robin Padilla magbigay ng mga salaysay patungkol kay Bato, kung nasaan siya, kung alam niya. Ay, alam naman natin napakainit si Senador Robin Padilla ngayon kasi siya, person of interest ng NBI. Ngayon, pinag-uusapan talaga yan. Iimbestigahan kung ano talaga yung huling araw kung nasan. Baka nga magulat sila, si Bato nandyan lang pala sa loob. Hindi nila alam, di ba? Kaya mahirap, kaya tama itong ginagawa ni Senador Robin Padilla. Antayin natin yung investigasyon. Mahirap, antayin natin yung investigasyon, tapos sila na yung magsabi. Ngayon, ang pagdating naman sa ICC, ay nako po, ang ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas. Hindi tayo tuta ng ICC, mga idol. Walang kumbaga, sabihin natin, mahirap sabihin karapatan eh. Wala silang mayroon man sila siguro, pwede silang magkomento, pero hanggang doon lang. Paano? Buhay na buhay naman yung sistema natin dito. May korte tayo. Tapos, mga idol, ang pinaglalaban ng mga Duterte, pati si Bato, ay bayan. Di ba? Di ba yun mulat ang taga-ICC, taga-CC dyan? Dapat nga ang pinaglalaban ng mga ICC, itong mga inosente. Yung mga nawalang buhay, halos buong pamilya. Dapat itong mga lulong sa mga droga na yan, dapat yun ang ibitay. Di ba? Ganun dapat para wala tayong batas na tapang eh. Kulang tayo ng leader na matapang. Wala, hindi matapang si presidente ngayon. Walang nangyayari para sa akin. Sorry naman po, pero may respeto ako. Pero wala talagang nangyayari sa bansa natin ngayon. Magulo. Kita nyo, pati yung mga investor, marami walang gana.
mag-invest dito. Wala. Daming corruption eh. Daming nakawan. Yung kay Inday Sara, pinagsasabi nila, ay yan, allegation lang. Sinisira nila si Inday kasi napakalakas ni Inday ngayon. Sirain talaga nila si Inday. Kahit anong gawin nila, basta sirain, matanggal lang sa pwesto, wag nang makabalik. Gawin nila lahat. Kaya tayong mga Duterte solid, mag-ingat tayo, wag tayong masyadong marahas. Yan, kagaya nila senador. Lalong-lalo na tayong mga supporter. Tayo'y nagmamahal kay Bato, kay Inday, kay Tatay Digong. Huwag natin daanin sa marahas. Daanin natin sa tama, maayos at peacefully. Ganon dapat. Makatao at makabayan. I hope mga idol, itong nangyayari ngayong mga balita kay Senator Bato, kay Inday Sara, sana manaig ang Duterte. Ang Duterte lang, dito lang tayo nakaramdam ng pagbabago at ginhawa. Hindi man ganun ka-perpekto kasi kulang na kulang talaga yon yung panahon ni Tatay Digong. Andito na ngayon si Inday Sara. Kung gusto nating maging maladabaw ang Pilipinas, Inday Sara. Inday Sara Duterte. Ramdam natin. Magiging proud tayo sa lahat. Alam natin yan at naranasan natin yan noon kay Tatay Digong. Huwag natin sayangin ang panahon. Iluklok natin sila para sa bayan. Kaya mag-ingat at good luck sa lahat. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin dyan, especially kay Bato, kay Robin Padilla, mga senador natin. Nandito lang yung taong bayan. Nandito kami para sa inyo. Naniniwala kami sa inyo. Kaya maniwala tayo, Lord. Ingat lang. Kaya thank you. Mag-ingat tayong lahat. Ayaw at maging ano lang lahat pa. Grabe, pero sige lang. Basta mag-ingat lang, lalo-lalo na si Inday Sara. Thank you sa inyong mga idol. Maraming salamat sa mga nag-follow at nag-subscribe. Sa mga Duterte Solid. Thank you sa lahat and goodbye.